Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Natapos na ang buong klase sa umaga, ay masama pa rin ang tabas na mukha ni Shania. Naglalakad sila sa pasilyo ng eskwelahan nang bigla na lang siya makaramdam ng pagkaduwal, kaya sa isang sulok na lang siya sa labas ng pasilyo na patakbo at doon sumuka sa may batuhan. Agad naman na sumunod ang dalawa at inalalayan siya. "Oh, sinisikmura ka ba? Okay ka lang?" Usisa ni Ira sa kanya habang hinahagod ang kanyang likod. Nagpahit siya ng bibig at saka ngumiti sa kaibigan. "Buntis ako," aniya sa dalawa. "What?" Parehas pa expressions ng dalawa niyang best friends, kaya yumuko siya. "Uy, wala naman kaming ibig sabihin. Nagulat lang kami ni Ira." Hinaplos ni Muhaima ang braso niya, kaya ngumiti siya. "Sinong ama?" Alanganing tanong pa rin ni Ira. "Ako," agara na napaangat ng tingin si Shania. Nang marinig ang boses ni Rare at kulang na lang yata, ay mamuso ang mata niya sa kilig at gulat. "Oh Diyos mo, Shania! Siya ba si Rare Radio Station?" Ang laki-laki ng mga mata ni Ira, habang si Muhaima naman ay literal na nakanganga at walang kakurap-kurap. "I am not the station. I own the station," he answered. Parang pilosopo pa iyon, pero tama naman. Maybe it's a simple form of correcting the wrong phrase. Ano magagawa niya na may pagka-perfectionist yata ito, kaya walang pilo kung itamang mali ng tao. Pero ang sarili naman hindi maitama. Well, hindi nga ba ganoon ang tao? Magaling magpuna at magtama ng mali ng iba, pero sa sarili naman nila ay hindi magawa. Tumangutango naman si Ira na hindi naman naging sensitive. "Sorry for the wrong use of words, Mr. Dare. Nahipnotis mo lang po ako sa kagapuhan mo. Ira nga po pala, BFF po ni Sean. Ito po si Muhaima. Muhaima balat kayo." Tapik nito sa braso ni Clarissa, pero ang mga mata ay nakapako sa mukha ni Rare. Napahagikik na siya, lalo nang sikuhin naman ng isa si Ira. "Muhaima kanayaw po pala at hindi balat kayo." Pagtatama nito sa kalokohan, pero wala naman kang ngiti-ngiti ang binata at inilahad ang palad sa harap ni Rare. "Ay lintik, baka umiral ang pagiging isnabero ng bossing niya. Maluloko na, mapang-asar pa naman ang mga kaibigan niya." At laking tuwa niya nang tanggapin naman iyon ng isa, kaya nakikamay na rin si Muhaima. Tapos ay sabay pang dalawa na inamoy-amoy ang mga palad. "Ang bango niya, putya," bulong ni Muhaima. "Oo, baka 10,000 ang pabango niyan." Sang-ayon naman ni Ira. "Hindi, baka 20,000. Kontra pa naman ng isa. Napailing na lang siya na inialis ang mga mata sa dalawang kaibigan at inilipat kay Rare. Ganoon na lang ang pag-blush yata niya nang makita na hindi yata mapuknat ang titig nito sa mukha niya. Tapos ay para nangiti nang hagurin siya ng tingin at napadako sa Korean terno niya ng mga mata. She brushed off her feelings. Oo nga pala, at may kahalikan itong babae. Future madrasta yata ng baby nila. The lawyer, a beautiful woman who has been Rare's date while he said that he would come along on that event. "Liar, bakit nandito ka?" Takang tanong niya at sinangamutan ito. "Tinitingnan mo kung naglalandi ako?" Irap pa niya, pero umaribong siya niya kaya sumuka ulit siya. Paano ba naman na hindi siya susuka? Nasa 1 kilong maning nilaga yata ang naubos niya sa palihim na pagkutkot sa klase, kaya punong-puno ang tiyan niya. Wala namang sagot ang binata at lumipat lang sa kanya, saka siya inalalayan. "Luta mentioned something over the phone and we have to talk about it." Anito, matapos siyang sumuka ng puro durog na mani. He offered her a handkerchief, but after a couple of seconds, he's already wiping her lips. Napatingin siya sa dalawa niyang kaibigan na parang siniliha mga bulate nang biglang kiligin ang mga iyon. "Kakain pa kasi kami." Baliwala naman ang sagot niya
kahit na parang may fiesta sa dibdib niya sa lakas ng tambol. Ibang-iba ng pintig ng puso niya kapag nariyan ito sa malapit. Talagang crush na nga yata niya ito. Talaga na. Dalawa na ngayon ang crush niya, si Rodel at si Rare. Bakit pinagsasalawahan siya? Does that mean she's cheating too? No, ayoko na maging cheater. Bumalik ka na muna sa opisina. Magpapahatid na lang ako kay Kuya Luta doon. Taboy niya rito para maitaboy din niya ang maling nararamdaman. No, mariin na sagot nito at saka walang pasabi na hinawakan siya sa kamay. Let's go ladies, sakay sa kotse ni Shania. Utos ng binata sa dalawang babae na mabilis pa sa 4:00 tumakbo na parang excited na excited. Sakay daw sa kotse. Diyos mo day, bilisan natin para makasakay naman sa kotse na kulay dilaw. Hagik-hik ni Ira habang tumatakbo ang dalawa. Did you get my flowers? Tanong ni Rare habang hila naman siya papunta sa parking lot. Pinagtitinginan sila ng mga estudyante at parang natulala mga iyon pagkakita kay Rare. Sino bang hindi matutulala na ang isa sa pinakamayamang tao sa buong Asia ay nasa Polytechnic, tapos ganoon pa kapogi sa personal, at siguradong pagchichismisan siya kapag lumobo ng tiyan niya. Siguradong ipatatawag siya ng guidance counselor at aalamin ang estado ng buhay niya kung immoral ba ang pinagbubuntis niya. Oo, salamat, she barely whispered. Tumingin ito sa kanya at tumaas ang sulok ng labi. How about the note? He even asked. Ah, yung walang kasing sweet mong message na no flirting? Oo, nabasa ko. Tuwang-tuwa nga ako eh. Salamat ha. Ang sweet mo talaga. Talaga. Sa susunod ng ilagay mo naman na note, huwag kang magkakamali magtaray ha. Ang sweet nun. Sobra. Painsultong irap niya, pero tumawa ito ng husto, kaya siya naman ang natamilmil. Bumuntong hininga ito pagkatapos. It was supposed to be good luck. Oh, di bakit hindi na lang good luck? Wala namang masama. You know what? Sometimes, I think you have to stop covering your true identity. Saying good words and showing better intentions don't make you less as a man. Aniya rito. But this is me, he answered, that you've practiced to become. Hindi mo naman kailangan baguhin. Pag-aralan mo lang na sabihin yung gusto mo talagang masabi. Hindi yung papalitan mo ng kasungitan. Nasabi mo na rin ngayon. Sabi mo, it was supposed to be a good luck. Bakit di mo pa sinabi kanina? Tapos, babawiin mo ngayon? That's so wrong, attorney. Di ba sa trial, kung ano unang sinabi ng client mo, yun ang panghahawakan mo. Bumagal ang hakbang nito at para na silang namamasyal papunta sa parking lot. Anyways, the place is cozy. Nasa pathway sila na nalililima ng mga puno. Tapos magka-holding hands. It's a different story. But did you still appreciate it? Tumingin ito sa kanya at nagtama ang mga mata nila. Nakita niyang labi nito na may kahalikan kagabing iba, kaya binawi niya ang paningin. Na-appreciate, sabi ni nanay, hindi ko dapat husgahan ng tao sa kung ano lang nakikita ko at ipinakikita niya. Minsan kasi, may rason sa bawat kilos ng tao. Inaaral ko muna kung totoong masama o hindi. And since you gave me flowers with that rude message, ipinagsat aside ko yung negativity at naiwan yung magandang flowers. Kaya nagustuhan ko pa rin. Kaya lang, yung picture mo sa dyaryo ay parang hindi matanggap ng sistema ko. Hindi niya alam kung kasama iyon sa hormonal change, pero mukhang hindi. Hormones ng puso ka mo. At hindi na kung ano ang nagpapabago sa nararamdaman niya para kay Rare. You must like it. Hindi ka na makakaulit kung pinintasan mo iyon. Mayabang na sagot nito, kaya siya naman ang napahagik-hik. Ang yabang talaga. Utang na loob pa pala niya na naabutan siya ng bulaklak. Bossing, she tugged his hand, which made him pause. Saglit itong tumingin sa kanya, pero nagpatuloy pa rin siya sa paglalakad kapag kuwan. He has no response, and so she still says her thoughts. Kapag lumaki si baby sa loob ng tiyan ko, ipapatawag ako sa guidance. Aniya kay Rare. Anong sasabihin ko? Tell them you're pregnant and I'm the father. If they ask for your marital affair, tell them lies. Sabihin mo, mag-boyfriend tayo. Lies? Oo, kasi may girlfriend ka namang iba.
Gustong-gusto na niya itong tanungin tungkol kay Che, kaya lang hindi niya makuha ang lakas ng loob. They won't believe me. Maniniwala ba sila na nasungkit kong isang Villa del Rey na mailapa sa pusang gala? Nairolyo niya ang mga mata. Okay, akong pupunta sa kanila at ako mismo ang magsasabi. Ipaalam mo lang sa akin kapag ipinatawag kanila at tinanong at sasabihin ko sa kanilang katotohanan. Or better yet, uunahan ko na sila. Ako ang magpapatawag sa dean mo at sa counselor. Natawa siya bigla. Baliktad talaga. Ito pa magpapatawag sa halip na silang sa guidance. By the way, didn't I hurt you last night? Lumingon ito sa kanya at para nag-blush na naman siya nang maalala ang ginawa nila sa kusina at diretso paakyat sa kwarto. No, you were gentle. Hindi na lang niya itinuloy pero nabitin ang tangka nitong paghila ng pinto ng sasakyan at tumingin sa mukha niya. Napakamot si Shania sa ulo at napamarcha. Bakit ba tinatanong mo pa ang tungkol doon? Natural, hindi ako napagod. Kasi dadalawa naman yun. At in fairness sa'yo, hindi halata na nakapag-perform ka na agad ng 4 ka doon sa girlfriend mo. Alam ba niya na nakatira ako sa bahay mo? Hindi napigilang bulalas niya. Nangunot ang noo ni Rare at para nainis sa sinabi niya. I don't have a girlfriend. It doesn't mean that when you see my face plastered boldly on a stupid newspaper means I am having a serious affair. At paano mo ipapaliwanag ang lintik ng nguso mong parang kuhol na nakakabit sa nguso ng babae na iyon? Gustong-gusto niyang itanong, kaya lang pinipigil niya talaga. And knowing him, he will never bother to answer, or if he will, baka kasinungalingan lang ang sabihin. Pero naalala niya nang ipakilala siya nito sa bar sa babaeng iyon. The woman who makes my nightstand. Iyon ang sinabi ni Rare kay Che. As you were saying, I was what? Usisa pa nito. A lousy performer. Humagi-kick siya at tumigas naman ang panga nito. Hindi niya alam pero nasanay na siya sa marahas nitong pag-angkin sa kanya at nagustuhan na niya iyon. Oh God, Sean! Natutup nito ang noo. Sean? Napatingin si Shania sa mukha ni Rare. Did she hear him call her on her nickname? You knew I couldn't be as brute as before. Tumiyim ang titig nito sa kanya. Pagkatapos ay nangiti. Napapadalas yata ang pagngiti nito sa kanya. Nagpapa-fall talaga. You prefer it hard? Humina ang boses nito. I prefer it hard and 6 rounds. Irap niya, sabay sakay sa kotse. At kung ano naman ang ikinasaya ng walang hiya dahil ang lakas-lakas ng tawa na parang abot sa Planet Bio. Holy Christ! Gigil na kinagat ni Rare ang labi at tiningnan pa siya habang pairap-irap siya sa loob ng kotse. Lintik talaga. Mas madalas pa para sa kanya ang aminin na mas gusto niyang brutal ito sa kama kaysa sa aminin sa harap nito na crush na nga niya. Holy Christ ka dyan, she sneered. Next time, we'll do it a bit hard. Hindi na mapuknat ang ngisi ng balahura kaya pairap-irap na naman siya. Sean, sabay silang napatingin ni Rare sa tumawag sa kanya at si Rodel iyon na nakangiti na kaagad kaya ngumiti rin siya. Kabaliktaran ng facial expression ni Rare na tumapang ang mga mata at mayabang na namulsa. Prof, Ana Mania. Prof, si Boss Rare ko, Rare Villa del Rey. Boss, si Professor Pogi. Pakilala niya sa dalawa na parang lalong ikinalaki ng ngisi ni Rodel. Pleased to meet you, Mr. Villa del Rey. Inilahad niyo ng kamay na tinanggap naman ng isa at walang sagot. Bakit, Prof? May kailangan ka? Tinangka niyang bumaba pero tumingin sa kanya si Rare. Don't try it. Stay inside the car, he warned. Nagkabit-balikat na lang siya at ibinaling ulit ang tingin sa professor. Ititreat sana kita ng lunch, ani Rodel. No need to. I can treat her all by myself. Bugnot na sagot ni Rare na ikinangiwi ni Shania. Then why don't we go together? Tila normal naman na sagot ng professor. Oo nga, Prof. Bilis na at gutom na kami. Sigaw ni Ira sa loob ng Porsche car. Okay lang sa akin. Hindi ko alam sa boss mo cuteness. Rodel shrugs. Hindi niya alam kung anong isasagot. Kasi bakit may pakaramdam siya na naiipit siya sa nag-uumpugang malalaking bato kahit na wala naman silang relasyon ni Rare at kaya lang naman na ayaw nito siya naglalandi ay dahil sa personal nitong intensyon sa kanya na ibahay siya hanggat hindi ito nagsasawa
At dahil din sa bata, naiilang at tumingin siya kay Rare na para naghihintay ng sagot niya. "Don't speak. I know you want it," he barely said to her before he turned to Rodel. "Follow my car." Anito sa lalaki na para naging mayabang naman ang ngisi at tumaas pa ang kilay. Saka napintahan ng self-entertainment ang muka. It seems like Rodel is competing for something. But with whom? Hindi naman magkakilala ang dalawa at aaminin niya na hindi siya natuwa sa ngisi ng hinahangaan niyang profesor na para may pinagyayabang at hindi rin nakaligtas sa mga mata ni Shania nang habulin niyo ng mayabang na titig ni Rare habang papaikot sa kabilang side ng kotse ang binata. Si Rare, sanay siya na makita na ginagawa iyon pero hindi si Rodel. Ito kasi ang pinaka-humble na nakilala niya kaya niya hinangaan bukod pa sa pogi. She felt disgusted. May ganoong yabang pala na itinatagong professor na hinangaan niya sa loob ng maraming taon. Tahimik niya pinagmasdan si Rare nang buhayin nitong makina. "Okay lang ba sa'yo, bossing?" Hindi na napigil ang tanong ni Shania. "Sikmura mo ang nagugutom at si baby. Why would risk the chance to feed both of you just because of some stupid crap that keeps on following you?" Sumulyap ito sa kanya kaya ngumiti siya. "We'll see your mother today. That's why I came." Lumaki ngisi niya. Talaga? Tuwang-tuwa na tanong niya. At kahit na walang emosyon at tangulang ang sagot nito, sobra na niya ikinasaya na halos maluha na naman siya. Kinusot niya mga mata at humikbi na parang bata. Hindi siya pababayaan ni Rare na humarap mag-isa sa nanay niya. "Stop that. Hindi kita sinundo para paiyakin na naman." Masungit na sabi nito sa kanya, kaya natawa na naman siya kahit umiiyak. He has really different kind of way how to make her happy and a different kind of way to make her stop from crying. Kapag dumating na ito at nagsalita na, bakit lahat yata na ikinasasama ng loob niya ay nawawala kaagad na parang bula kahit na hindi naman ito malambing at ang lambing ay dinaraan yata sa sungit. "Could I see her more often since you never granted my wish, letting them stay at your mansion? Kahit na 2 beses sa isang linggo lang sana. Half day lang naman ang pasok ko at pwede naman yata akong ihatid ni Kuya Luta kahit saglit lang doon sa may tulay o sa tabi ng riles ng tren kung nasaan sila." Pakiusap niya. Rare side. "MWF after your class but be home at 5 p.m. Bago ako umuwi galing sa opisina, dapat nasa bahay ka na at makikita kita. Doon ka sa akin bago ako pumasok sa gate ng bahay ko at doon ka sa kama ko bago ako pumasok sa pinto ng kwarto. Doon, natahimik ito nang yakapin niya bigla. Doon ako sa'yo hanggat gusto mo." She finishes it. "Thank you so much." "Ano?" Napabitaw si Shania habang sumisinghot-singhot. Pinindot ni Rare ang screen sa dashboard at nakita niyang tumatawag ito kay Luta. "Bossing, bring the girls to my favorite restaurant and tell them to call that professor. Sabihin, may emergency lang ako na dapat tapusin at susunod kami kaagad ni Shania riyan." "Areglado, bossing." Rare so cool while sitting on his car, occupying the seat beside Shania. Nasa kabilang tabi naman nito si Rare at walang tigil sa pakikipag-usap sa dalaga na parang hindi naman makakilos ng maayos. "Bakit kakaunti na sa plato mo?" Shania looked at him and leaned in closer. He pauses from chewing his food and smiles at her lightly. "Don't mind me. I'm okay. Just enjoy your food," he simply replied. "Gusto mong beef?" Alok nito sa kanya, kaya mas lalo lang siyang napatitig sa maganda nitong muka na mas lalo pang gumaganda. He opened his mouth to say no, but he had rather said yes, not just to turn down her sweet offer. At least naman, hindi siya nito iniitsapwera kahit nakasama mga kaibigan at nariyan ang dakilang manliligaw. Pinapansin pa rin siya ni Shania at inaalala. She puts a big slice of beef on his plate and his eyes didn't miss how Rare's eyes turned so mad. Kanina pa niya napapansin ang mga titig ng lalaki na parang inaaral ang kung anong meron sila ng dalaga. Mabuti na lang at maingay ang mga babae at walang tigil sa paghahagikikan kaya nawawala ang bigat ng paligid. He's not numb not to feel the heaviness of rivalry between the two of them. It's not just his kilos, kaunting salita at simpleng kilos. Simpleng kilos pero sigurado, and he will not put much more effort to please Shania. Unlike the other man beside her,
Kulang na lang yata ay subuan pa ni Rodel ang dalaga para lang mapansin at sabihin na mas deserving itong piliin kaysa sa kanya. Pero aaminin niya nagsaselos pa rin siya kapag nagkakatitigan ng dalawa. Masyado lang siya magaling magtago ng totoong damdamin kaya ganoon. At least, matalo man siya sa huli, hindi siya kahiya-hiya dahil wala naman siyang inamin na kung ano kay Shania. Boss, excuse, itinaas ni Luta ang cellphone at tumingin sa kanya. Si Ompong, kanina paraw okay ang tungkol kay Miss Chinita. Ani yun, kaya tumanggi siya at sumulyap sa wristwatch. Pupunta na tayo kay nanay. Agad na usisa ni Shania at napahawak pa sa hita niya sa ilalim ng mesa. Yes, finish your meal. I'll just pay the foods. Aniya at saka nagpahid ng bibig pero naunang tumayo si Rodel. Ako na. Ani yun, kaya nakibit balikat na lang siya. If you'll insist, why not? Sagot naman niya at saka iminuwastra ang counter ng restaurant na nasa may di kalayuan. Nasa private section kasi sila nakaupo at medyo may distansya sa lahat. Thank you, Prof. Ang bait mo. Nakangiting baling naman ang dalaga sa lalaki na parang lalo naman na naging proud sa sarili. Rare just took a swig on his glass of wine. Mr. Rare, salamat po sa lunch. Pwede po magbalot? Nakangiting tanong ni Ira sa kanya. Hindi naman siya nagdalawang isip na kunin ang card sa pitak at inabot kay Luta. Samahan mo sila sa counter at mag-order na ite-take home and count the people in my condominium. Drive the girls home and follow us. Tumango si Luta habang ngumunguya at saka inabot ang card niya. Diyos mo, kabait ni Bossing. Halika na at mag-order tayo mahayma. Sayang ang chance na makakain ng masarap. Sister, mauna na kami ha. Sorry, dahil mas importante ang pagkain kaysa sayo. Shania at humagikhik lang naman ang dalawang kaibigan. Sige lang, samantalahin nyo ang take-out habang wala pang sabi ang bossing ko. I-take out nyo ang buong restaurant. Pahabol na sigaw nito kina Ira at Muhaima. After a while, Luta stood up and followed the girls. Salamat sa treat ha, bossing. Baling sa kanya ni Shania. Napatingin lang naman siya kay Shania. Kahit siya ay nagulat sa sarili niya. Siguro simula noong maramdaman niya na mahalaga na ito para sa kanya at kung tama man na sabihin na mahal na niya. He just woke up one day that he could no longer push her away and swore to himself that he'd do whatever it takes to make her stay by all means. Hayan ha, talagang may pagtingin na siya sa dalaga mga kafelisidad. Iyon nga lang, napakalaki pa rin ng pride at ayaw umamin. Pero mali yun naman sa sunod na episode. Aamin na. Kaya naman, abangan!